lumayas ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. At 30 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, pinalayas ang asawa ko nang walang kahit isang payong. Para sa aking ambisyon at pag-angat sa lipunan, tinalikuran ko ang aking unang asawa ng walang awa. At pagkatapos ng 30 taon, sa umaga ng bagong taon, sa isang probinsyang nadaanan ko lang, kinailangan kong hawakan ang aking puso na tila huminto sa pagtibok. Ang babaeng itinakwil ko ay masayang masaya, nakangiti habang hawak ang kamay ng isang estrangherong lalaki at isang bata. Ngayon, magsisimula na ang desperadong pagbabayad sala ng isang lalaking huli na ang lahat at ang pagbubunyag ng isang katotohanang itinago sa loob ng 30 taon. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayon. Kabanata 1. Luha sa araw ng bagong taon. Isang maulang umaga ng bagong taon. Isang mamahaling sedan ang bumabagtas sa highway. Hinahawi ang makapal na patak ng ulan. Sa likurang upuan, ang mga mata ni Chairman Ricardo de Villa ay nakatanaw sa mga tanawin sa labas. Sinilip ng kanyang driver at sekretaryo, si G. Reyes, ang ekspresyon ni Ricardo sa rearview mirror. Chairman, 30 minuto na lang po at darating na tayo sa Memorial Park. Tumango si Ricardo. Nagpatuloy ang sasakyan sa highway. Lalong lumakas ang buhos ng ulan. Ang wiper ng sasakyan ay walang tigil sa paggalaw. Napabuntong hininga si Ricardo habang nakatingin sa labas. Taon-taon, tuwing bagong taon, ito ang daanang tinatahak niya. Papunta siya sa puntod ng kanyang mga magulang. 30 taon na niyang inuulit ang parehong daan. Dumaan ang sasakyan sa bukana ng isang maliit na bayan. Sa gilid ng kalsada, may mga nakahilerang lumang bahay. Walang interes na nakatingin si Ricardo sa labas nang bigla siyang napabangon. Sa bakuran ng isang bahay, may nakatindig na asul na trapal. Sa ilalim nito, may isang mahabang mesang kahoy, papag, na pinalilibutan ng maraming tao. Ihinto mo ang sasakyan, nanginginig na sabi ni Ricardo. Po, naguguluhang tanong ni G. Reyes. Sabi ko, ihinto mo ngayon din, sigaw ni Ricardo. Agad na itinigil ni G. Reyes ang sasakyan sa gilid ng daan. Idinikit ni Ricardo ang kanyang mukha sa bintana ng kotse. Sa bakuran, may isang papag. Sa paligid nito, ang mga tao ay nagtitipon at gumagawa ng empanada. Isang matandang babae na may buhok na kulay abo at nakatali sa likod ang nakita niya. Nakangiti ang babae habang tinutupi ang masa ng empanada. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Ricardo. Elena. Sa tabi ng babae, isang binatang nasa mga 30 anyos ang nagmamasa ng harina. Sa kandungan ng binata, isang batang babae na mga 7 taong gulang ang nakakapit at tumatawa. Tumakbo ang bata papunta kay Elena at yumakap. Hinaplos ni Elena ang ulo ng bata at ngumiti ng buong puso. Ngumiti rin ang binata at inilagay ang kamay sa balikat ni Elena. Lola, ganito po ba? Mahinang narinig ang boses ng bata. Kinuha ni Elena ang kamay ng bata at tinuruan itong magtupi ng masa. Sa isang sulok ng bakuran, may umuusok na steamer. Sa ibabaw ng papag, maayos na nakahanay ang mga nagawang empanada. Chairman, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni G. Reyes. Hindi sumagot si Ricardo. Nakatitig siya sa bakuran, hindi man lang kumukurap. Tumayo si Elena habang karga ang bata. May sinabi ang binata kay Elena. Sabay-sabay silang tumawa. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay patungo sa bintana. Dumampi ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tila gusto niyang hawakan ang masayang tanawin habang hinahaplos ang salamin. Nooy nakita niya ang pagkumpas ng bibig ng binata na tinatawag si Elena na inay. Marahang tinapik ni Elena ang likod ng binata. Hinila ng bata ang palda ni Elena, tinatawag itong lola.
Namutla ang mukha ni Ricardo, nangitim ang kanyang mga labi. Nag-asawa na pala siya uli, bulong ni Ricardo. Nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga, hinawakan niya ang kanyang dibdib. "Chairman!" sigaw ni G. Reyes habang lumingon. Yumuko si Ricardo, halos hindi siya makahinga. Lalong namutla ang kanyang mukha. Hindi ako makahinga," hirap na sabi ni Ricardo. Mabilis na lumabas si G. Reyes sa kotse at binuksan ang pinto sa likod. Nagmamadali niyang kinuha ang oxygen tank mula sa trunk. Ikinabit niya ang maskara sa mukha ni Ricardo. Nang pumasok ang oxygen, unti-unting huminahon ang paghinga ni Ricardo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa bakuran na yon. Pumasok si Elena sa loob ng bahay, karga ang bata. Inaayos ng binata ang mga empanada sa papag. Isa-isang tumayo ang mga tao sa ilalim ng trapal, isang masaya at payapang tanawin ng Kapaskuhan. "Pupunta po ba tayo sa ospital?" Nagmamadaling tanong ni G. Reyes. "Wag," sabi ni Ricardo sa ilalim ng oxygen mask. "Pero chairman, ang kondisyon niyo po, sa mansyon. Umuwi na tayo ngayon din," nanginginig ang boses ni Ricardo. Nag-atubili si G. Reyes bago tumango. Muling umandar ang sasakyan. Lumingon si Ricardo. Tinitingnan ang bakuran na nababalot ng ulan. Tila naririnig niya ang tawa ni Elena. Ang imahe ni Elena na masayang karga ang bata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Matagal na tumakbo ang sasakyan. Tinanggal ni Ricardo ang oxygen mask. Kumalma na ang kanyang paghinga, ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha. Sinilip ni G. Reyes si Ricardo sa rearview mirror. "Chairman, sigurado po ba kayong ayos lang kayo?" "Ayos lang, magpatuloy ka lang," sabi ni Ricardo habang nakatingin sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Pagkalipas ng isang oras, pumasok ang sasakyan sa gate ng malaking mansyon. Sa sala, nagtitipon na ang mga tao. Pagbukas ni Ricardo ng pinto, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang asawa, si Isabel Medina, ay nakaupo sa sofa. Sa tabi niya ay ang panganay na anak na si Marco at ang dalawa pa nilang anak. Sa isang sulok ng sala, isang abogado na naka-Amerikana ang nakatayo, may hawak na briefcase. "Welcome home. Ang tagal mo yata." "Walang emosyong," sabi ni Isabel. Lumapit si Marco at inilapag ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. "Itay, hindi na po tayo magbabatian ng bagong taon. Pakitingnan niyo po ito." Binuklat ni Marco ang mga dokumento. Isang talaan ng hatian ng mana ang nakasulat. Bawat item ay may eksaktong numero at porsyento. "Ano to?" mahinang tanong ni Ricardo. "Dad, may edad ka na at hindi na rin maganda ang kalusugan mo, kaya naisip naming mas mabuting ayusin na ito ng maaga," sabi ni Isabel habang inaabot ang tasa ng tsaa. "Nandito na rin po ang abogado. Kapag pumirma kayo ngayon, magiging malinis at maayos na ang lahat," dagdag ng pangalawang anak. Tumango rin ang bunsong anak na babae nakatingin sa kanyang ama. "Sa araw ng bagong taon, ito ang dala niyo?" tanong ni Ricardo habang nakatingin sa mga papel. "Wala na po tayong oras. Tulad ng alam niyo, kailangan ding ayusin ang mga bagay sa kumpanya." Inilabas ni Marco ang isang ballpen at inilagay sa mesa. "Umalis kayo," putol ni Ricardo. "Dad, sinabi kong umalis kayo," sigaw ni Ricardo. Biglang tumahimik ang sala, umatras ang abogado. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tasa sa mesa. Kinagat ni Marco ang kanyang labi at kinuha ang mga dokumento. "Pag-isipan niyo po, dito lang kami sa sala," dahan-dahang sabi ni Isabel. Naglakad si Ricardo patungo sa kanyang study. Sinundan ni Isabel ng tingin si Marco at nagbigay ng senyas. Malakas na isinara ang pinto ng study. Tumayo si Ricardo sa harap ng kanyang mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa likod ng isang bookshelf, may nakatagong vault. Inilagay ni Ricardo ang kombinasyon. Bumukas ang pinto ng vault at isa pang maliit na vault ang lumitaw. Muli niyang inilagay ang kombinasyon. Isang maliit na kahon ang nakita niya. Kinuha ni Ricardo ang kahon at binuksan ito.
Isang pares ng luma at simpleng singsing na pilak ang nasa loob. Inilagay ni Ricardo ang mga singsing sa kanyang palad. Naalala niya ang araw 30 taon na ang nakalipas. Ang imahe ni Elena na iniiwan ang mga singsing sa mesa bago umalis ay malinaw na malinaw. Malamig ang mga singsing na pilak sa kanyang kamay. Hinawakan ni Ricardo ang mga singsing at napaupo sa kanyang silya. Isang sinag ng liwanag ang tumatagos sa siwang ng pinto ng study. Naglakad si Isabel sa pasilyo at sumilip. Nakita niya si Ricardo na hawak ang mga lumang singsing, nakayuko. Nanliit ang mga mata ni Isabel. Naglakad si Isabel sa dulo ng pasilyo at kinuha ang kanyang cellphone. Security head, umakyat ka rito ngayon din. Ilang sandali pa, tumayo ang security head sa harap ni Isabel. Alamin mo ang buong ruta ng sasakyan ni Chairman ngayon, mahinang sabi ni Isabel. Ano po ang nangyari? Maingat na tanong ng security head. Kunin mo lahat ng CCTV, dashcam footage, lalo na kung saan huminto ang sasakyan. Kunin mo lahat ng video sa paligid, lahat ng tao, lahat ng gusali. Masusunod po. Yumuko ang security head at umalis. Muling tiningnan ni Isabel ang pinto ng study. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kanyang baba habang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Kasabay nito, kinuha ni Ricardo ang telepono sa loob ng kanyang study. Reyes, umakyat ka. Ngayon din, pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si G. Reyes sa study. Nagsalita si Ricardo habang nakatingin sa bintana. Yung babaeng nakita natin kanina. Opo, Chairman. Maingat na sagot ni G. Reyes. Ang pangalan niya ay Elena Santos. 30 taon na ang nakalipas. Asawa ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Reyes. Ngunit hindi siya nagsalita at tiningnan lang si Ricardo. Alamin mo kung paano siya nabuhay sa loob ng 30 taon at yung binatang kasama niya. Alamin mo rin ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod po, kinuha ni G. Reyes ang kanyang notepad. Tingnan mo kung nag-asawa siya ulit. Ang pagkatao ng asawa niya, pamilya, lahat. Alamin mo rin kung kaninong anak yung bata. Nanginginig ang boses ni Ricardo. Gawin mong lihim ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na sa asawa ko. Huwag na huwag, tinatandaan ko po. May isinulat si Reyes sa kanyang notepad. Simulan mo bukas. Gamitin mo ang intelligence team. Halungkatin mo lahat ng records. Magtanong ka sa mga kapitbahay. Opo, Chairman. Sisiguraduhin kong magiging maingat ang lahat. Naalala mo ang address. Hindi ba? Opo. Natukoy ko po ang lokasyon. Tumango si G. Reyes. Pumunta ka roon mismo. Tingnan mo kung paano siya nabuhay. Kung ano ang trabaho niya. Lahat. Pumikit si Ricardo. Nang umalis si Reyes, naiwan si Ricardo mag-isa. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. May isang lumang litrato, isang babae sa black and white na litrato, naglalakad sa ulan ng walang payong. Likod lang niya ang nakikita. Basang-basa ang damit na nakadikit sa kanyang katawan. Kinuha ni Ricardo ang litrato, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng lighter at sinindihan ito sa ashtray sa mesa. Inilapit niya ang apoy sa gilid ng litrato. Nagsimulang masunog ang papel, naging itim. Unti-unting naglaho sa usok ang likod ni Elena. Tiningnan ni Ricardo ang ashtray at pumikit. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Pumatak ang luha sa ibabaw ng nasunog na litrato, nag-iwan ng marka. Sa labas, patuloy ang pag-ulan. Tinatakpan ng puting hamog ng ulan ang bakuran ng mansyon. Ibinalik ni Ricardo ang mga singsing na pilak sa vault. Isinara niya ang pinto ng vault at huminga ng malalim. Kabanata 2. Ang nakatagong katotohanan. 3 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang investigasyon ni G. Reyes. Sa isang eskinita sa loob ng palengke may isang karatulang nakasulat. Elena's Goto, ipinark ni G. Reyes ang kanyang sasakyan sa may pasukan ng palengke. Mula sa loob ng kotse, kinuha niya ang isang kamera,
na may telephoto lens. Itinutok niya ang lens sa gotohan. Alas 7 ng umaga. Itinaas ang rolyong pinto ng gotohan. Lumabas si Elena, nakasuot ng apron. May hawak siyang walis. Sinimulan ni Elena na walisin ang harap ng kanyang tindahan. Pinindot ni G. Reyes ang shutter. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kamera. "Inay, ako na po riyan," sabi ng isang binata mula sa likod. Ito ang binatang nakita niya sa bakuran 3 araw na ang nakalipas. Kinuha ng binata ang walis mula kay Elena. "Leo, ihanda mo na ang mga delivery. Marami tayong order ngayon," sabi ni Elena habang tinatapik ang likod ng binata. Leo pala ang pangalan niya. Isinulat ni G. Reyes ang pangalan sa kanyang notepad. Nagsimulang dumating ang mga customer. Nagluluto si Elena ng goto sa kusina. Inilalagay ni Leo ang mga insulated bag sa kanyang delivery motorcycle. Dahan-dahang pinaandar ni G. Reyes ang kanyang sasakyan. Sinusundan ang ruta ni Leo. Dumating si Leo sa unang delivery. Isang construction site. Bumaba si Leo. Bit-bit ang ilang mangkok ng goto. "Ingat po kayo," nakangiting sabi ni Leo sa mga construction worker. Tinanggap ng mga manggagawa ang goto. "Leo, salamat ulit. Pakikumusta mo kami sa nanay mo," sabi ng isang trabahador. "Sige po." Sumakay ulit si Leo sa kanyang motor. Sinundan ni G. Reyes ang delivery route ni Leo hanggang hapon. Paglubog ng araw, bumalik si Leo sa gotohan. Isinara nila ni Elena ang tindahan at naglakad papasok sa isang eskinita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na apartment building. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, isang batang babae ang kumakaway. "Itay," narinig ang boses ng bata. Kumaway si Leo sa bata. Pumasok sina Elena at Leo sa pintuan. Bumaba si G. Reyes sa kanyang sasakyan at tiningnan ang paligid. Isang kapitbahay ang lumabas para magtapon ng basura. Lumapit si G. Reyes. "Excuse me po, may itatanong lang sana ako," magalang na sabi ni G. Reyes. Tiningnan siya ng residente. "Yung mga nakatira po sa second floor, kilala niyo po ba sila? Si Leo ba ang tinutukoy mo?" Mabait na binata yon. "Silang 3 ng nanay niya at anak na babae ang nakatira diyan," sagot ng residente habang itinatapon ang basura. "Yung asawa niya po, si Leo?" "Naku, ilang taon nang namatay sa aksidente sa sasakyan ang asawa niya. Mula noon, mag-isa na niyang pinalaki ang anak niya." "Kung ganoon po, yung nanay niya, tunay niyang ina?" "Oo, yung may-ari ng gotohan sa palengke. Masarap ang luto niya," nakangiting sabi ng residente. "Wala po siyang asawa, yung lola?" "Wala, mag-isa lang siya. Pinalaki niya ang anak niya ng walang asawa." Tumango si G. Reyes at nagpasalamat. Bumalik siya sa kotse at isinulat ang mga detalye. 2 araw pagkatapos, pumasok si G. Reyes sa opisina ng chairman. Inilapag niya ang isang makapal na report sa mesa. "Chairman, tapos na po ang investigasyon." Kinuha ni Ricardo ang report. Binuklat niya ang unang pahina. Nakadikit ang isang kamakailang litrato ni Elena. Signing, "Elena Santos po ay hindi nag-asawa muli. Sa loob ng 30 taon, mag-isa lang po siya." Maingat na sabi ni G. Reyes. Natigilan ang kamay ni Ricardo. Ang binatang si Leo, anak po siya ni Gnang, Elena. Ipinanganak po siya sa isang shelter para sa mga single mother pagkatapos ng diborsyo niyo. Binuklat ni Ricardo ang susunod na pahina. Isang kopya ng talaan mula sa ospital, ang petsa ng kapanganakan, tugma sa petsa ng diborsyo natin, nanginginig, nasabi ni Ricardo. Eksaktong-eksakto po. Malaki po ang posibilidad na si Leo ay tunay ninyong anak. Patuloy na nagsalita si G. Reyes. Nahulog ni Ricardo ang report sa sahig. Nagkalat ang mga papel. At si Leo po, 4 na taon na ang nakalipas nang mamatay sa aksidente ang asawa niya. Ngayon, mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang 7 taong gulang na anak. Sumandal si Ricardo sa kanyang silya, pumikit siya. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, kasabay nito, sa isang suite sa mansyon.
Tinitingnan ni Isabel ang screen ng kanyang laptop, isang dashcam video. Ang eksena noong bagong taon kung saan huminto ang sasakyan sa harap ng bahay sa probinsya. Nakikita ang mga taong gumagawa ng empanada sa bakuran. Zoom in ni Isabel ang video. Lumaki ang mukha ni Elena. Ang babaeng ito, bulong ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Marco, umakyat ka rito ngayon din. Pagkalipas ng 10 minuto, pumasok si Marco sa silid. Bakit po, inay? Tingnan mo to. Inikot ni Isabel ang laptop. Tiningnan ni Marco ang screen. Kilala mo ba ang babaeng yan? Hindi po. Siya ang dating asawa ng tatay mo. Nag-divorce sila 30 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Marco. At tingnan mo ang binatang ito. Ilang taon na kaya siya? Mukhang nasa early 30s po. Tama. Ipinanganak siya pagkatapos ng divorce, 30 taon na ang nakalipas, sabi ni Isabel habang tinuturo ang screen. Huwag mong sabihing, kay Itay, malaki ang posibilidad. Noong bagong taon, huminto ang tatay mo sa harap ng bahay na yan at matagal siyang nanatili. Halos hindi na nga siya makahinga. Nanigas ang mukha ni Marco. Bumili ka ng stocks ng holding company ngayon din. Gamitin mo ang pangalan ko, pangalan ng mga kamag-anak natin. Lahat. Ngayon po, bago mahuli ang lahat, bago lumitaw ang binatang yan, kailangan nating makuha ang lahat. Isinara ni Isabel ang laptop. Sige po, tumango si Marco. 2 araw pagkatapos, nakaupo si Marco sa isang coffee shop ng isang mamahaling hotel. Sa tapat niya, isang broker sa real estate. Sa ilalim ng mesa, isang kahon ng mansanas. Kailangan nating ipadeklara ang palengke bilang redevelopment zone. Mahinang sabi ni Marco. Ang buong lugar na yon, malaki yon. Huwag kang mag-alala sa pera. Heto na. Itinulak ni Marco ang kahon ng mansanas. Binuksan ng broker ang kahon, puno ng mga bundle ng pera. At itong tindahan na to, inilabas ni Marco ang isang litrato. Litrato ng Elena's Goto. Unang-una sa listahan ng demolisyon, sila ang uunahin, masusunod po. Tinanggap ng broker ang litrato. Tumayo si Marco, 5 araw pagkatapos sa gotuhan ni Elena. 2:00 ng hapon. Pagkatapos ng tanghalian, kaunti na lang ang mga customer. Naghuhugas ng pinggan si Elena. Naghahanda si Leo ng delivery sa kusina. Sa maliit na silid sa loob, ang kanyang anak na babae ay nagbabasa ng libro. Biglang bumukas ang pinto ng tindahan. Isang grupo ng mga siga ang pumasok. Inihagis ng lalaking nasa unahan ang isang demolition notice sa harap ni Elena. Redevelopment zone to. Umalis kayo ngayon din. Kinuha ni Elena ang notice. Anong ibig sabihin nito? Wala kaming natanggap na abiso. Ngayon, inaabisuhan na kita. 3 araw para lisanin niyo to. Sinipa ng siga ang isang mesa, nahulog at nabasag ang mga mangkok. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Elena. Abat! Lumabas si Leo mula sa kusina. Umiyak ang kanyang anak. Mabilis na tumakbo si Elena sa loob na silid at niyakap ang bata. Lola, mahigpit na yumakap ang bata sa leeg ni Elena. Nagsimulang pagbabaliktarin ng mga siga ang mga mesa. Tumumba ang mga upuan. Nahulog at nagkapira-piraso ang mga kagamitan sa kusina. Tigilan niyo yan. Hinarang ni Leo ang mga siga. Kumuha ng tubo ang isang siga. Tabi, iwinasiwas ng siga ang tubo. Sinalag ito ni Leo gamit ang kanyang braso. Isang malakas na tunog ang narinig. Dumugo ang braso ni Leo. Leo! Sigaw ni Elena habang yakap ang bata. Sinuntok ng isa pang siga ang tagiliran ni Leo. Bumagsak si Leo sa sahig. Inay, ang bata! Sabi ni Leo habang nakasubsob. Lalo pang hinigpitan ni Elena ang yakap sa bata. Lumapit ang mga siga kay Leo, nooy isang itim na sedan ang huminto sa labas. Bumukas ang pinto sa likod. Bumaba si Ricardo de Villa. Kasunod niya si G. Reyes at 6 na bodyguard. Sumenyas si Ricardo habang nakatingin sa loob ng tindahan. Sabay-sabay na tumakbo ang mga bodyguard papasok. Sinimulan nilang supilin ang mga siga.
Aray, nagsigawan ng mga siga. Pinilipit ng mga bodyguard ang kanilang mga braso. Napaluhod sila sa sahig. Nahulog ang tubo. Inalalayan ni Elena si Leo. Pinaupo niya ang kanyang apo sa tabi at itinaas niya ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ricardo na nakatayo sa pasukan. Isang hakbang na pumasok si Ricardo. Biglang tumayo si Elena. May nakita siyang basag na bote sa sahig. Kinuha ni Elena ang isang piraso nito. Itinutok niya ito kay Ricardo. "Huwag kang lalapit!" Nanginginig ang boses ni Elena. Hinawakan ng kanyang apo ang kanyang palda. Sinubukang bumangon ni Leo. Huminto si Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi siya makahakbang. "Umalis ka." Ngayon din, lalo pang itinaas ni Elena ang basag na bote. Tiningnan ni Ricardo si Elena. Tiningnan niya ang duguan na si Leo. Tiningnan niya ang nanginginig na bata. Lumapit si G. Reyes kay Ricardo. "Chairman," umiling si Ricardo. Dahan-dahan siyang umatras. Lumabas siya ng tindahan. Dinala ng mga bodyguard ang mga siga palabas. Isinakay sila sa sasakyan ng pulis. Sumakay si Ricardo sa sedan. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Ibinaba ni Elena ang basag na bote. Tumatakbo siyang lumapit kay Leo at tiningnan ang sugat. "Inay, ayos lang ako. Ang dami mong dugo." Nanginginig ang mga kamay ni Elena. Tiningnan ng kanyang apo ang kanyang lola at tatay. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Mula sa rooftop ng isang gusali, isang lalaki ang kumukuha ng litrato ng buong eksena gamit ang isang telephoto lens. Siya ang broker na inupahan ni Isabel. Patuloy na umalingaw-ngaw ang tunog ng shutter ng kamera. Kabanata 3. Ang pagluhod ng magnete. Kinabukasan pagkatapos ng gulo sa kainan. Nakasara ang rolyong pinto ng gotohan ni Elena. Mas tahimik kaysa karaniwan ng eskinita sa palengke. Isang taxi ang huminto sa tapat ng gotohan. Bumaba si Ricardo mula sa likurang upuan. Nakasuot siya ng ordinaryong kulay abong jacket sa halip na Amerikana. Walang kasama, mag-isa lang siya. Kumatok si Ricardo sa rolyong pinto. "Elena, ako to." Walang sumasagot mula sa loob. Muling kumatok si Ricardo. "Parang awa mo na, mag-usap tayo kahit isang beses lang." May narinig na mga yabag sa loob. Unti-unting tumaas ang rolyong pinto. Nang nasa taas na ng tuhod, huminto ito. Nakaupo si Elena sa loob. May hawak siyang isang plastik na timba. Puno ito ng tubig. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Elena. "Yung nangyari kahapon, hindi ko alam yon." "Maniwala ka, hindi mo alam? Mga tauhan ng anak mo ang nagpadala ng mga siga na yon." Itinaas ni Elena ang timba. Ibinuhos niya ang tubig kay Ricardo. Nabasa ang pantalon ni Ricardo. Dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga binti. "Umalis ka na rito. Huwag ka nang magpapakita, Elena. Wala tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat, 30 taon na ang nakalipas." Sinubukan ni Elena na ibaba ang pinto. Lumuhod si Ricardo, diretso sa maputik na sahig. "Parang awa mo na, kahit isang beses lang." Ibinaba ni Elena ng tuluyan ang pinto. Narinig ang tunog ng pagkakandado. Naiwan si Ricardo na nakaluhod sa harap ng saradong pinto, nakayuko sa likod ng gusali. Naglalakad si Leo, may dalang kahon ng mga sangkap. Pagliko niya sa eskinita, natigilan siya. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng gotohan. Ibinaba ni Leo ang kahon, kinuha niya ang kanyang smartphone, zinumin niya ang mukha ng lalaki, in-upload niya ang litrato sa search engine. Ricardo De Villa, chairman ng De Villa Group. Lumabas ang mga resulta, sunod-sunod na mga balita. Nanginginig ang kamay ni Leo. De Villa Group, bulong ni Leo. Naalala niya ang drawer ng kanyang ina. May mga lumang clipping ng dyaryo, isang artikulo sa business section. 30 taon na ang nakalipas. Ricardo De Villa, vice-presidente ng De Villa Group, nagbabalik sa pamamahala. Malinaw ang mukha ng binatang nasa litrato,
Pinagpalit-palit ni Leo ang tingin sa screen ng telepono at sa lalaking nakaluhod. Matanda na, pero iisang tao. Siya ang ama ko. Nanginginig ang mga labi ni Leo. Kinuha niya ang kahon at bumalik sa likod na pinto. Isang oras pagkatapos, sa mansyon ni Ricardo. Pumasok si Ricardo sa pinto. Basa pa rin ang kanyang pantalon. May putik. Nakaupo si Isabel sa sofa sa sala. May hawak siyang ilang litrato. Mga litrato mula sa demolition site kahapon. Ano to? Inihagis ni Isabel ang mga litrato kay Ricardo. Nagkalat ang mga litrato sa sahig. Litrato ni Ricardo na pinangungunahan ang mga bodyguard papasok sa kainan. Ikaw mismo ang pumunta roon para iligtas ang dati mong asawa. Wala kang pakialam, malamig na sagot ni Ricardo. Para sa babaeng itinakwil mo 30 taon na ang nakalipas, lumuhod ka pa raw? Tumayo si Isabel. Sinong nagsabi sa'yo? Alam ko ang lahat. Nag-report ang security team. Kaninang hapon, sumakay ka ng taxi at 1 oras kang nakaluhod sa harap ng pinto na yon. Hindi nagsalita si Ricardo. Gusto mo bang magsampa ako ng divorce? O baka gusto mong ipadeklarang may demensya ka at ipadala sa isang nursing home? Lumapit si Isabel. Gawin mo ang gusto mo. Naglakad si Ricardo patungo sa kanyang study. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Ricardo. Magsisisi ka, matagal na akong nagsisisi. Tinabig ni Ricardo ang kanyang braso. Pumasok siya sa study at isinara ang pinto. Binuksan ni Ricardo ang drawer ng mesa. Kinuha niya ang telepono. Reyes. Opo, Chairman. Umakyat ka rito ngayon din. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si G. Reyes sa study. Naihanda mo na ba? Tanong ni Ricardo. Opo, Chairman. Heto na po. Kinuha ni G. Reyes ang isang makapal na sobre. Tinanggap ito ni Ricardo. Inilabas niya ang mga dokumento. Kopya ng mga talaan ng Black Funds. Tama? Opo. Listahan ng perang ninakaw ng asawa niyo sa loob ng 30 taon at ang mga dummy accounts. Magaling. Binuklat ni Ricardo ang mga dokumento. Puno ng mga numero. Lumabas si Ricardo sa sala at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Tiningnan ni Isabel ang mga ito. Namutla ang kanyang mukha. Ito ang perang ninakaw mo. Lahat-lahat. Narito rin ang lahat ng ebidensya. Itinulak ni Ricardo ang listahan ng mga dummy account sa harap ni Isabel Verdugo. Gusto mo ng divorce? Sige, magkita tayo sa korte. Kapag inilabas ko lahat ng ito, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Susubukan na sana niyang kunin ang mga dokumento pero huminto. Huwag mo na ulit akong babantain. Naintindihan mo? Bumalik si Ricardo sa kanyang study. Nanginginig na kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Gabi na, 11:00. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng bahay ni Leo. Bumaba si Marco. Pinindot niya ang doorbell. Binuksan ni Leo ang pinto. Sino po sila? Marco Medina, Executive Director ng De Villa Group. Inabot ni Marco ang kanyang business card. Tinanggap ito ni Leo. Anong kailangan nyo? Mag-usap tayo sandali. Itinaas ni Marco ang isang sobreng may mga dokumento. Lumabas si Leo. Sa hagdanan, nagharap silang dalawa. Tingnan nyo to. Inilabas ni Marco ang isang kopya ng titulo ng lupa. Isang malaking condo unit sa Bonifacio Global City. 50 million pesos ang halaga niyan. Ililipat ko sa pangalan nyo. Bakit nyo to ginagawa? Isinauli ni Leo ang titulo. At ito pa, inilabas ni Marco ang isang passbook. Nakalagay sa balanse, 50-50 million, 50 milyon, cash. Dalhin nyo ang nanay at anak nyo at mangibang bansa kayo, sa Amerika, Canada, kahit saan. Ipinilit ni Marco ang passbook sa kamay ni Leo. Ayoko. Isinauli ni Leo ang passbook. Gusto nyo 100 million. Hindi ito tungkol sa pera. Kung ganoon, ano? Tumaas ang boses ni Marco. Yung ginawa nyo sa amin, sa tingin nyo mababayaran ng pera? Kinuha ni Leo ang titulo at passbook.
Sinimulan niyang punitin ang mga ito. Pira-piraso, pinunit din niya ang passbook. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco. Isinaboy ni Leo ang mga punit na papel sa sapatos ni Marco. Huwag na kayong babalik. Pumasok si Leo at isinara ang pinto. Tiningnan ni Marco ang mga pira-pirasong papel sa sahig. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Kinabukasan, sa opisina ng chairman ng De Villa Group, pumipirma si Ricardo sa mga dokumento. Isang kasunduan sa paglilipat ng shares ng isang offshore paper company. Sa linya ng transferee, nakasulat ang pangalang Leo Santos. Ayos na ba to? Tanong ni Ricardo kay G. Reyes. Opo, sa mga shares na ito palang makakakuha na siya ng boses sa loob ng grupo. Mabuti, iparehistro mo na. Ibinigay ni Ricardo ang mga dokumento kay G. Reyes. Kasabay nito, sa eskinita sa palengke, isang bulldozer ang pumasok sa bukana. May hawak na megaphone ang mga tauhan ng City Hall. Redevelopment zone po ito. Lahat po ay lumikas na. Naglabasan ang mga tindera, may hawak na mga pamalo at tubo. Bakit kami aalis? 30 taon na kaming nagtitinda rito, sigaw ng mga tindera. Nagtayo sila ng barikada sa bukana. Pinagpatong-patong nila ang mga upuan at mesa. Lumabas si Elena mula sa gotohan. Tumayo si Leo sa tabi niya. Inay, pumasok na lang po kayo sa loob. Hindi, dito lang ako sa tabi mo. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ni Leo. Dahan-dahang umabante ang bulldozer, papalapit sa barikada. Itinaas ng mga tindera ang kanilang mga pamalo. Nooy 3 itim na van ang huminto sa bukana. Nagbabaan ang mga lalaking naka-Amerikana, mga abogado mula sa isang malaking law firm. Lumapit ang nangungunang abogado sa mga tauhan ng City Hall. Temporary restraining order po laban sa demolisyon. Inabot ng abogado ang dokumento. Tinanggap ng tauhan ng City Hall ang papel. Inaprubahan na po ng korte. Itigil nyo ang demolisyon ngayon din. Huminto ang bulldozer. Nagbulungan ang mga tauhan ng City Hall. Tiningnan ni Leo ang mga abogado. Lalo pang hinigpitan ni Elena ang hawak sa kamay ni Leo. Sino kaya ang nagpadala sa kanila? Bulong ni Elena. Hapon na iyon sa boardroom ng De Villa Group. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Tumayo si Ricardo sa harap. Ang redevelopment project sa palengke ay kinakansela. Chairman, anong ibig sabihin yan? Tumayo si Marco. Daan-daang milyon na ang nagastos diyan. Pera ko yon. Ako ang magdedesisyon. Inihampas ni Ricardo ang isang dokumento sa mesa. Wala ang boto ng board. Nakuha ko na ang mayorya. Narito, itinaas ni Ricardo ang resulta ng botohan. Nanigas ang mukha ni Marco. Gabi na. Naglalakad si Leo sa eskinita. Wala na ang bulldozer. Tinanggal na ang barikada. Unti-unting bumabalik ang mga tindera sa kanilang mga pwesto. Kinuha ni Leo ang isang business card mula sa kanyang bulsa. G. Reyes, Office of the Chairman, De Villa Group, ang sekretaryo na kasama ng mga siga kahapon. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang numero sa card. Nagring ito. Hello? Narinig ang boses ni Reyes. Si Leo Santos po ito. G. Santos. Gusto ko po kayong makausap. Nanginginig ang boses ni Leo. Kailan po ang gusto nyo? Ngayon din po. Tiningnan ni Leo ang gotohan. Naghuhugas ng pinggan si Elena sa loob. Naglalaro ang kanyang anak sa tabi niya. Pagkalipas ng 30 minuto, isang itim na Maybach ang huminto sa bukana ng eskinita. Bumaba si G. Reyes. Lumabas si Leo mula sa gotohan. Inalis niya ang kanyang apron at isinabit sa upuan. Lumabas si Elena. Leo, saan ka pupunta? Saglit lang po, inay. Niyakap ni Leo si Elena. Mahigpit. Mahal kita, inay. May problema ba? Tiningnan ni Elena ang mukha ni Leo. Wala po. Babalik din ako agad. Kumalas si Leo. Naglakad siya patungo sa Maybach. Binuksan ni G. Reyes ang pinto sa likod. Sumakay si Leo. Isinara ang pinto. Umandarang sasakyan. Tinitingnan ni Elena ang papalayong sasakyan.
Kinabahan siya, tila may mali, ngunit nakalabas na ng eskinita ang sasakyan. Kabanata 4. Ang paglabas ng tagapagmana. Kinabukasan, alas 8 ng umaga. Abala ang opisina ng chairman sa De Villa Group. Ang mga staff ay may dalang mga damit papunta sa VIP lounge. Nakaupo si Leo sa sofa. Doon siya nagpalipas ng gabi. Halos hindi siya nakatulog. Dito po tayo. Dinala ng isang staff si Leo sa isang fitting room. Nakasabit ang mga mamahaling Amerikana. May mga sapatos at kurbata na rin. Sakto po dapat ang sukat. Sinuri na po namin kahapon. Salamat. Sinimulang isuot ni Leo ang damit. Naging estranghero siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi niya maisuot ng maayos ang kurbata. Tulungan ko na po kayo. Lumapit ang staff. Wag na, kaya ko na. Sinubukan ulit ni Leo. Sa pangatlong subok, naisuot niya ito. Bumaba siya sa lobby. Naghihintay si Ricardo sa tapat ng revolving door. Nagtama ang kanilang mga mata. Handa ka na ba? Tanong ni Ricardo. Hindi ko po alam. Tapat na sagot ni Leo. Gusto ko yang pagiging tapat mo. Halika na. Naunang pumasok si Ricardo. Sumunod si Leo. Sabay-sabay na yumuko ang mga empleyado sa lobby. Lumingalinga si Leo. Makintab ang marmol na sahig. Masyadong mataas ang kisame. Bumukas ang elevator. Sabay silang pumasok. Sumunod si G. Reyes. Nakatipon na po ang lahat ng executives, sabi ni Reyes habang tinitingnan ang kanyang tablet. Mabuti, tumango si Ricardo. Huminto ang elevator sa pinakamataas na palapag. Nakita nila ang pinto ng conference room. 2 bodyguard ang nakabantay. Bumukas ang pinto. 20 executive ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Lahat ay nakatingin kay Ricardo at pagkatapos kay Leo. Sino yan? Ngayon ko lang siya nakita. Nagbulungan ang mga executive. Umakyat si Ricardo sa unahan. Tumayo si Leo sa gilid ng mesa. May mahalaga akong anunsyo. Itinaas ni Ricardo ang isang remote. Bumukas ang malaking screen. Lumitaw ang resulta ng isang DNA test. Ang pangalan niya ay Leo Santos. Anak ko siya. Nagkagulo ang conference room. Tumayo ang mga executive. Chairman, ano po ito? Tanong ng isang executive. Siya ang tunay kong anak mula sa dati kong asawa. 30 taon na ang nakalipas. Narito ang resulta ng DNA test. Itinuro ni Ricardo ang screen. Ang numerong 99.9% match ay malaking nakasulat. Imposible. Narinig ang isang boses mula sa likod. Walang ebidensya, tapos bigla na lang. Narito lahat ng ebidensya. Birth certificate. Lahat. Sinimulang ipamahagi ni G. Reyes ang mga dokumento. Tinanggap ito ng mga executive. At simula ngayong araw, itatalaga ko si G. Leo Santos bilang bagong pinuno ng Future Strategy Division. Itinaas ni Ricardo ang appointment paper. Chairman, masyadong biglaan ito. Walang pahintulot ng board. Nagreklamo ang mga executive. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Kasunod niya si Marco. Anong sabi mo? Tumingin si Isabel sa screen. Nakita niya ang resulta ng DNA test. Namutla ang kanyang mukha. Ikaw, tiningnan ni Isabel si Leo. Nang hina siya, mabilis siyang sinalo ni Marco. Inay, bumagsak si Isabel sa sahig. Tumayo ang mga executive. Dalhin sa klinik, sigaw ni Marco. Tumatakbong pumasok ang mga tauhan at binuhat si Isabel. Lumabas sila ng silid. Masamang tiningnan ni Marco si Ricardo. Walang emosyon na inayos ni Ricardo ang mga dokumento. Tapos na ang pulong. Maaari na kayong umalis, sabi ni G. Reyes. Isa-isang lumabas ang mga executive. Huling lumabas si Marco, malakas na isinara ang pinto. Naglakad si Leo papunta sa bintana. Mula sa itaas, tanaw ang buong syudad. Sa malayo, bahagyang nakikita ang eskinita ng palengke. Ayos ka lang, lumapit si Ricardo. Hindi ko po alam kung tama ba ito. Magiging mahirap, pero para maprotektahan kita at ang anak mo, ito lang ang paraan.
inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ni Leo. Si inay po, ako na ang kakausap kay Elena. Tumingin si Ricardo sa labas. Gabi na iyon, sa isang pribadong silid ng isang mamahaling Japanese restaurant, nakaupo si Marco. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang vice chairman ng karibal na Ablasa Corporation. Tagal nating hindi nagkita, umupo ang vice chairman. Salamat po sa pagpunta kahit abala kayo. Nagsali ng alak si Marco. Sabi mo importante. Anong meron? May inilabas na tinatagong anak ang tatay ko. Ano? Nanlaki ang mga mata ng vice chairman. Anak sa dati niyang asawa. Itinalaga siyang department head kanina. Inubos ni Marco ang alak. Magbabago ang succession plan, kaya may alok po ako. Kinuha ni Marco ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa mesa. Ano to? Lahat ng teknolohiya namin sa bagong materyales. Kinuha ng vice chairman ang USB. Bakit mo to ibinibigay sa akin? Kailangan ko po ng pondo para makabili ng stocks. Magkano? 5 bilyong piso. Kinuha ni Marco ang isang papel, isang kontrata. Sa teknolohiyang ito, mauunahan ng Ablasa Corp ang merkado at mapapanatili ko ang De Villa Group. Binasa ng vice chairman ng kontrata. Kumuha siya ng ballpen. Sige, payag ako. Pumirma ang vice chairman. Pumirma rin si Marco. Kinabukasan, tanghalian. Nakaupo si Leo sa kanyang opisina. Tambak ang mga papeles sa kanyang mesa. Isa-isa niyang binabasa. Sumapit ang 2:00. Kinuha ni Leo ang isang insulated lunchbox mula sa kanyang bag. Baon na inihanda ni Elena kaninang madaling araw. Binuksan niya ito. May kanin, itlog na maalat at kamatis. Kumuha siya ng kutsara. Sumubo siya. Tumulo ang kanyang luha. Mabilis niyang pinunasan ito. Kasabay nito, sa lobby ng De Villa Group, pumasok si Elena. May hawak siyang isang bungkos ng mga lumang susi. Saan po kayo pupunta? Tanong ng receptionist. Gusto kong makausap ang chief of staff, nanginginig na sabi ni Elena. May appointment po ba kayo? Wala, pero kailangan ko siyang makausap. Inilagay ni Elena ang kamay sa desk. Ilang sandali pa, bumaba ang chief of staff sa lobby. Ano po ang kailangan nyo? Ibalik nyo po ang anak kong si Leo. Inabot ni Elena ang mga susi. Ano po ito? Mga susi ng gotohan. Ibibigay ko na rin po sa inyo ang pwesto. Lahat ng ari-arian ko, isusuko ko. Ibalik nyo lang po si Leo. Nanginginig ang kamay ni Elena. Bumukas ang elevator. Lumabas si Ricardo. Natigilan siya nang makita si Elena. Elena, kinuha mo siya, di ba? Lumapit si Elena kay Ricardo. Ibalik mo ang anak ko. Hindi maaari. Hindi ngayon. Kinuha ni Ricardo ang isang sobre. Inilabas niya ang mga litrato at ipinakita kay Elena. Mga litrato ni Leo at ng kanyang anak na may pulang X. May mga nakasulat na banta. Ano to? Kinuha ni Elena ang mga litrato. May mga taong gustong saktan si Leo, pati ikaw at ang apo mo. Binuksan ni Ricardo ang isa pang sobre. Lumabas ang isang sulat na isinulat sa dugo. Patayin si Leo Santos. Namutla ang mukha ni Elena. Kailangan niyang lumakas sa loob ng kumpanya para maprotektahan niya ang sarili niya. Sa ganitong paraan, kahit hindi ito ang gusto ni Leo. Elena, intindihin mo sana. Parang awa mo na. Susubukang hawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Tinabig ito ni Elena. Hinding-hindi kita mapapatawad. Tumalikod si Elena. Lumabas siya ng lobby. Lumipas ang ilang araw. Maingay ang balita sa umaga. Leo Santos ang one trending topic. Bagong department head ng DVG. Leo Santos, sangkot sa scam. Maraming biktima ng investment scam, nagrereklamo. Tunay na anak nga ba? Bawat artikulo ay may peking litrato. Isang hotsang imahe ni Leo sa korte, ngunit peke ito. Sa harap ng gusali, may mga nagpoprotesta, may mga placard silang hawak. Leo Santos, mag-resign,
manloloko, lumayas. Naghihintay ang mga reporter. Bumaba si Leo sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa mga nagpoprotesta. Ayan na siya. Tumatakbo ang mga rallyista papunta kay Leo. Manloloko, umalis ka. Huminto si Leo. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Itinaas niya ang screen sa mga rallyista at reporter. Isang recording ang tumugtog. Magkalat kayo ng peking balita, gumawa ng peking litrato, boses ni Marco. Magkano ang kailangan nyo? 5 milyon. Heto na. Tumahimik ang mga rallyista. Itinutok ng mga reporter ang kanilang kamera kay Leo. Iniswipe ni Leo ang screen. Lumabas ang isang bank transaction record. Isang 5 milyong pisong transfer mula sa Black Fund account ni Marco papunta sa account ng isang fixer. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Isang sabwatan para paalisin ako, malinaw na sabi ni Leo. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter. Isa-isang sinagot ni Leo ang mga ito. Sa opisina ng chairman, nanonood si Ricardo nang bigla niyang hawakan ang kanyang dibdib. Humihingal siya. Napahawak siya sa mesa. Chairman, tumakbo si G. Reyes. Bumagsak si Ricardo sa sahig. Tawagin niyo ang 911. Bilis! Sigaw ni G. Reyes. Dumating ang ambulansya. Isinakay si Ricardo sa stretcher papunta sa ospital. Sa emergency room, sinusuri ng mga doktor si Ricardo. Ililipat natin siya sa ICU, sabi ng doktor kay G. Reyes. Nakahiga si Ricardo sa kama. May IV drip. Sa pasilyo, tinawag ni Isabel ang isang nurse. Pakilagay mo to. Inabot ni Isabel ang isang maliit na vial. Ano po ito? Gawin mo na lang. Bibigyan kita ng pera. Inabot ni Isabel ang isang sobre. Nagatubili ang nurse bago tinanggap ito. Gabi na iyon, dumating si Elena sa ospital. Tumawag sa kanya si Leo. Bumaba siya sa basement parking. Isang van ang huminto sa likod niya. Bumukas ang pinto. 2 lalaki ang lumabas. Tinakpan nila ang bibig ni Elena. Itinulak siya papasok sa sasakyan. Nagpumigla si Elena. Isinara ang pinto ng van. Sa ICU, pumasok ang gamot sa IV drip. Nagsimulang manigas ang braso ni Ricardo. Ang kanyang mga binti hindi maigalaw. Arg! Umungol si Ricardo. Tumatakbong lumapit si G. Reyes. Chairman, si Elena. Nasa panganib. Hirap na sabi ni Ricardo. Si Ma'am, dinukot po sa basement parking. Mabilis na report ni Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Marahas niyang hinugot ang karayom ng IV sa kanyang kamay. Dumugo ito. Wheelchair, sigaw ni Ricardo. Kumuha si G. Reyes ng wheelchair. Bumaba si Ricardo mula sa kama. Umupo siya sa wheelchair. Saan po tayo pupunta? Sa parking. Bilis! Mismong si Ricardo ang nagtulak ng wheelchair. Malakas niyang itinulak ang pinto ng silid palabas. Kabanata 5, pagsagip sa gitna ng panganib. Basement parking ng ospital. Dahan-dahang umuusad ang van patungo sa exit. Sa loob, nagpupumigla si Elena. Mahigpit siyang hawak ng mga kidnapper. Tumahimik ka! Tinakpan ng isang lalaki ang bibig ni Elena. Nagpipilit kumawala si Elena. Bumukas ang pinto ng elevator. Mabilis na lumabas ang isang wheelchair. Itinaas ni Ricardo ang mga gulong sa harap para bumilis. Ayon sila, tumatakbo si G. Reyes mula sa likod. Kasunod niya ang 5 bodyguard. Papunta na sa exit ang van. Mas lalo pang binilisan ni Ricardo ang pagtulak. Sumugod siya sa harap ng van. Chairman, sigaw ni G. Reyes. Nakita ng driver ng van si Ricardo. Bigla siyang nagpreno. Screech! Dumulas at huminto ang van. Tumalon si Ricardo mula sa wheelchair. Gumulong siya sa sahig. Humiga siya ng pahalang sa harap ng gulong ng van. Arg! Umungol si Ricardo. Hindi niya maigalaw ng maayos ang katawan dahil sa gamot. Ano ba tong baliw na to? Sigaw ng driver. Sagasaan mo na! Sige na! Sigaw ng lalaki sa likod. Tumingin si Ricardo sa driver. Tinapakan ng driver ang accelerator. Umabante ang sasakyan. Dumikit ang gulong sa katawan ni Ricardo. Wag! Tumakbo si G. Reyes.
Tumatakbo ang mga bodyguard papunta sa van. Itinaas ng isang bodyguard ang isang baseball bat. Hinampas niya ang bintana sa passenger side. Blag! Nagkapira-piraso ang salamin. Aray! Sumigaw ang lalaki sa loob. Hinila ng isa pang bodyguard ang pinto sa likod. Bumukas ito. Nakita si Elena. May tape ang kanyang bibig. Nakatali ang mga kamay. Ma'am! Tumalon si G. Reyes, papasok. Itinulak niya ang kidnapper. Hinila niya si Elena palabas. Isa-isang hinila ng mga bodyguard ang mga kidnapper palabas. Inihiga sa sahig. Pinilipit ang mga braso. Huwag kang gagalaw! Idiniin ng bodyguard ang ulo ng kidnapper sa sahig. Tinanggal ni G. Reyes ang tape sa bibig ni Elena. Gasp! Huminga ng malalim si Elena. Ayos lang po ba kayo? Si chairman po? Tumingin si Elena sa harap. Nakahandusay si Ricardo sa tabi ng gulong ng van. Ricardo! Tumakbo si Elena papunta kay Ricardo. Lumuhod siya. Gumising ka! Inalog ni Elena ang balikat ni Ricardo. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Elena, bakit mo ginawa to? Muntik ka nang mamatay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elena. Kailangan kitang protektahan. Hirap na sabi ni Ricardo. Kinapkapan ng isang bodyguard ang bulsa ng isang kidnapper. Isang maliit na notebook ang lumabas. Binuklat niya ito at binasa. Sir Reyes, tingnan niyo po ito. Ibinigay ng bodyguard ang notebook. Kinuha ito ni G. Reyes. Binuklat niya ang mga pahina. Isang listahan ang nakasulat. Saksi sa pangangaliwa. A. 1,500,000 pesos. Saksi B. 1,300,000. Sa itaas, may petsa. 30 taon na ang nakalipas. Ito, ipinakita ni G. Reyes ang notebook kay Ricardo. Kinuha ito ni Ricardo. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Sa huling pahina, may isang pangalan. Isabel Medina. Nanigas ang mukha ni Ricardo. Yung pangangaliwa ni Elena. Naputol ang boses ni Ricardo. Lahat pala, yon kasinungalingan. Gawa-gawa lang ni Isabel. Nahulog ni Ricardo ang notebook. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. 30 taon. 30 taon. Napasubsob si Ricardo sa sahig ng parking. Niyugyog ang kanyang mga balikat. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hikbi. Sinuntok ni Ricardo ang sahig. 1, 2, 3 beses. Dumugo ang kanyang kamao. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa likod ni Ricardo. Kinagat niya ang kanyang labi. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, sa boardroom ng De Villa Group. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang agenda, pagpapatalsik kay Chairman Ricardo De Villa. Tumayo si Isabel sa harap. Ang kalusugan ng chairman ay lubhang lumala. Hindi na niya kayang pamahalaan ang kumpanya. Nagbulungan ang mga executive. Simulan na natin ang botohan. Ipinamahagi ni Isabel ang mga balota. Biglang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may saklay ang pumasok. Maputi na ang buhok at kuba. Sino? Sino yan? Bulong ng isang executive. Hindi ba't si dating Director Ocampo yan? Yung nawala 10 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang naglakad ang matanda papunta sa harap. Namutla ang mukha ni Isabel. Direktor Ocampo, matagal tayong hindi nagkita, ma'am. Binuksan ni Ocampo ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang makapal na ledger. Inilagay niya ito sa mesa. Ano yan? Tanong ng isang executive. Ang talaan ng perang ninakaw ni Ging Isabel sa loob ng 30 taon. Ang orihinal. Nagkagulo ang silid. Tumayo ang mga executive. Imposible, sigaw ni Isabel. Narito lahat. Mga dummy account numbers, petsa ng transfer, halaga, lahat. Binuklat ni Ocampo ang ledger. Sa unang pahina, naroon ang pirma ni Isabel. Peke yan! Susubukang agawin ni Isabel ang ledger. Mahigpit itong hinawakan ni Ocampo. 10 taon na ang nakalipas. Noong sinubukan mo akong ipapatay, gumawa na ako ng kopya. Itinago ko rin ang orihinal sa isang ligtas na lugar. Umatras si Isabel.
Tumatakbo siyang papunta sa pinto. Hinarangan siya ni G. Reyes. 4 na security personnel ang nakatayo sa magkabilang gilid. "Tumabi kayo!" sigaw ni Isabel. "Ma'am, parating na po ang mga pulis," mahinang sabi ni G. Reyes. Napaupo si Isabel. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Sa VIP room ng ospital, nakahiga si Ricardo sa kama. Muli siyang may IV drip. Unti-unting nawawala ang epekto ng gamot. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. May dala siyang palanggana ng tubig at isang tuwalya. Umupo siya sa tabi ng kama. Binasa niya ang tuwalya. Pinigan niya ito. Inilagay niya ang tuwalya sa noo ni Ricardo. Dahan-dahan niyang pinunasan. Ang kanyang pisngi, ang kanyang panga. "Patawarin mo ako," mahinang sabi ni Ricardo. "Huwag ka nang magsalita." Muling binasa ni Elena ang tuwalya. 30 taon. Tama na. Sa ngayon, tinimulang punasan ni Elena ang kamay ni Ricardo. Isa-isang daliri, maingat niyang pinunasan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Pinunasan ito ni Elena gamit ang tuwalya. Kasabay nito, sa Future Strategy Division, nakatayo si Leo sa harap ng 3 ahente. "Ilagay niyo lahat ng dokumentong ito sa mga kahon." Itinuro ni Leo ang isang filing cabinet. Mga ebidensya ng katiwalian ng mga executive na loyal kay Marco. Sinimulang ilagay ng mga ahente ang mga dokumento sa kahon. Pagkalipas ng 1 oras, 5 kahon ang napuno. Sa prosecutor's office tayo. Binuhat ni Leo ang 1 kahon. Binuhat ng mga ahente ang iba pa. Sa opisina ng taga-usig, inilapag ni Leo ang mga kahon sa reception, mga ebidensya po ng embezzlement at fraud sa De Villa Group. Binuksan ng isang staff ang kahon, puno ng mga dokumento. "Tatanggapin po namin ito." Nag-issue ng resibo ang staff, gabi na yon, sa planta ng bagong materyales sa labas ng syudad. Nagtatrabaho ang night shift. Isang lalaking nakaitim ang umakyat sa bakod. Pumunta siya sa kinalalagyan ng main electrical panel. Kinuha niya ang isang flammable substance mula sa kanyang bag. Ibinuhos niya ito sa panel. Sinindihan niya ang lighter. Paalam, sinindihan ng lalaki ang apoy. Mabilis na kumalat ang apoy. Tumalon ang lalaki palabas. Sumabog ang panel. Boom! Tumaas ang apoy. Kumalat ito sa buong planta. Sunog, sigaw ng isang empleyado. "Lumabas kayo!" Tumatakbo ang mga empleyado papunta sa exit. Ngunit 3 tao ang natrap sa loob ng bodega. Hinarangan ng apoy ang daanan. "Tulong!" Narinig ang sigaw mula sa loob. Dumating ang mga bumbero. Sinimulan nilang magbomba ng tubig. Isang itim na sedan ang huminto sa harap. Tumatakbong bumaba si Leo. May tao pa po sa loob. Tumakbo si Leo papunta sa isang bumbero. "Hindi po kayo pwedeng pumasok. Masyadong delikado." Pinigilan siya ng bumbero. "Mga empleyado ko sila." Tinulak ni Leo ang bumbero. Kinuha niya ang isang fire suit. Mabilis niyang isinuot ito. "Huwag po." Susubukang pigilan siya ng bumbero. Tumatakbong pumasok si Leo sa planta. Nagliliyab ang apoy sa paligid. Makapal ang usok. Yumuko si Leo. Gumapang siya papunta sa bodega. "Dito!" Narinig ang boses mula sa loob. Sinipa ni Leo ang pinto. 1, 2, 3 beses. Bumukas ang pinto. 3 empleyado ang nakahandusay. Binuhat ni Leo ang isa. Lumabas siya. Tinanggap siya ng mga bumbero. Muling pumasok si Leo. Hinila niya ang pangalawang empleyado. Iniligtas din niya ang pangatlo. Nang huling lalabas na si Leo, gumuho ang kisame. Crash! Bumagsak si Leo. Doon, tumakbo ang mga bumbero. Hinila nila si Leo palabas. Isang news helicopter ang umiikot sa itaas. Naka-close up ang camera kay Leo. Si Leo Santos, department head ng De Villa Group, personal na nagligtas ng 3 empleyado mula sa sunog, sabi ng anchor sa live broadcast. Sa iba't ibang parte ng kumpanya, nanonood ang mga empleyado. Nagsigawan sila. Si Sir Leo yon. Ang galing. Nagpalakpakan sila. Sa ospital, nanonood si Ricardo. Nasa tabi niya si Elena.
Pinapanood nila si Leo sa screen. Anak natin, bulong ni Elena. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Hindi niya ito inalis. Kinabukasan, bumangon si Ricardo. Tinawag niya si G. Reyes, ibibigay ko sa iyo ang kombinasyon ng Volt. Isulat mo. Kinuha ni Reyes ang kanyang notepad. Sinabi ni Ricardo ang mga numero. May USB sa loob. Lahat ng krimen ni na Isabel at Marco naroon. Ano po ang gagawin natin? Ibigay mo sa Special Investigation Unit ng Prosecutor's Office. Masusunod po. Umalis si Reyes. Pagkalipas ng 3 oras, lumabas ang breaking news, Prosecutor's Office. Nagsagawa ng raid sa bahay ni Isabel Medina, asawa ng chairman ng DVG. Opisina ni Executive Director Marco Medina, ni raid din. Sa screen, ipinapakita ang mga investigador na naglalagay ng mga dokumento sa kahon. Nakita si Isabel na nakaposas at dinadala palabas. Sa silid ng ospital, nanonood si Ricardo. Tumutunog ang heart monitor. Biglang hinawakan ni Ricardo ang kanyang dibdib. Nagwala ang linya sa monitor. BEEP, lalong bumilis ang tunog. Sinubukang bumangon ni Ricardo at muli siyang bumagsak. BEEP. Naging isang tuwid na linya ang monitor. Isang mahabang tunog ng alarma. Chairman, sigaw ni Elena. Tumatakbong pumasok ang mga nurse. Dumating ang doktor. CPR. Idiniin ng doktor ang dibdib ni Ricardo. 1, 2, 3 beses. BEEP. Tuwid pa rin ang linya. Kabanata A6. Pagtubos at pagpapatawad. Isang linggo ang lumipas. Inilipat si Ricardo mula ICU patungo sa isang regular na silid. Tinanggal na ang oxygen, kaya na niyang huminga mag-isa. Sa Future Strategy Division ng DVG, nakaupo si Leo sa kanyang opisina. May kumatok. Pasok. Bumukas ang pinto. 5 lalaki at babae na naka-Amerikana ang pumasok. Nasa early 40s. Inabot ng nangungunang lalaki ang kanyang business card. Attorney Kim, kinatawan ng isang law firm. Tinanggap ito ni Leo. Inabot din ng iba ang kanilang card. CEO ng isang tech company, arkitekto, doktor, partner sa isang accounting firm. Tiningnan ni Leo ang mga card. Lahat sila ay mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Lahat po kami ay galing sa iisang lugar. Binuksan ni Attorney Kim ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang bungkos ng mga lumang sulat. Inilagay niya ito sa mesa ni Leo. Ano po ito? Mga sulat po na ipinadala sa amin ni Chairman Ricardo de Villa sa loob ng 30 taon. Kinuha ni Leo ang isang sulat. Naninilaw na ang sobre. Binuksan niya ito. Binabati kita sa pagkapasa mo sa kolehiyo. Natutuwa akong nag-aaral ka ng batas. Habang buhay, ginamit ko ang kapangyarihan sa halip na batas. Ngayon ko lang nalaman kung gaano karaming tao ang nasaktan ko. Sana, tahakin mo ang ibang landas. Maging isang makatarungang abogado ka, may petsa sa dulo. 15 taon na ang nakalipas. Binuksan ni Leo ang iba pang sulat. Mabuti at nagsimula ka ng negosyo, pero huwag kang magmadali. Dahil sa pagmamadali, nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay. Okay lang kahit dahan-dahan. Maging isang negosyante ka na inuuna ang tao. Nanginginig ang kamay ni Leo. Bawat sulat ay puno ng sulat kamay ni Ricardo. May mga bahid ng kumalat na tinta, mga bakas ng luha. Si Chairman po ang sumuporta sa amin mula noong nasa ampunan pa kami, sabi ng babaeng CEO. Tuition, allowance, lahat. Pero hindi niya ipinakilala ang sarili niya. Dagdag ng arkitekto. Nalaman lang namin ang tungkol sa kanya kamakailan. Si G. Reyes po ang tumawag sa amin. Maingat na sabi ng doktor. Hinawakan ni Leo ang mga sulat. Niyakap niya ito. Ginawa po ito ni Chairman. May sinabi rin po siya sa sulat. Kinuha ng accountant ang kanyang sulat. Ang pagtulong sa inyo ay ang aking pagbabayad sala. Ang sakripisyo ng asawang itinakwil ko. Ang pagsisisi para sa anak kong hindi man lang naipanganak.
Kung sa pamamagitan ng perang ito ay maililigtas ko ang ibang bata, baka gumaan ng kaunti ang aking kasalanan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Leo, pumatak sa kanyang mesa. Sir, kung may maitutulong po kami, sabihin niyo lang po. Yumuko si Attorney Kim, yumuko silang 5. Salamat, tumayo si Leo. Nagbigay-pugay siya sa kanila. Sa VIP room ng ospital, nakasandal si Ricardo sa kama, nakatingin sa labas. Bumukas ang pinto, pumasok si Leo, may dala siyang mga sulat. Lumingon si Ricardo, nakita niya si Leo. Nandito ka na. Opo, lumapit si Leo. Ipinakita niya ang mga sulat. Nabasa ko po ang mga ito. Tumango si Ricardo. Oo, sa loob ng 30 taon. Nanginginig ang boses ni Leo. Wala silang kasalanan. Pati ang nanay mo at ikaw. Ako ang nagkasala. Muling tumingin si Ricardo sa labas. Bata pa lang ako, tagumpay lang ang habol ko. Ang pagpapalaki sa kumpanya ang lahat. Kung anong gusto ni Elena, kung anong magpapasaya sa kanya, hindi ko man lang naitanong. Umupo si Leo sa tabi ng kama. Noong pinapirma ko siya sa divorce papers, umiyak siya. Pero umalis lang ako. Hindi man lang lumingon. Namuo ang luha sa mga mata ni Ricardo. At pagkatapos ng 30 taon, nakita ko ang bakuran kung nasaan ka. Ang mukha ni Elena na nakangiti. Doon ko lang naintindihan kung ano ang itinakwil ko. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ricardo. Mahigpit, itay, niyugyog ang balikat ni Ricardo. Idinikit ni Leo ang kamay ni Ricardo sa kanyang noo. Itay, tahimik na umiyak si Ricardo. Lumingon siya sa pinto, dahan-dahang bumukas ito. Pumasok si Elena. May dala siyang isang maliit na telang supot. Lumapit siya. Binuksan niya ang supot, 2 singsing na pilak. Itinaas niya ang unan ni Ricardo. Ipinasok niya ang mga singsing sa ilalim. Ibinaba niya ulit ang unan. Wala siyang sinabi. Pero iba na ang tingin niya. Gabi na iyon, sa Naiya. Nakasuot ng sunglasses si Isabel, papunta sa departure area. Hawak niya ang kanyang pasaporte. Tumayo siya sa harap ng immigration. Ibinigay niya ang pasaporte. Pasaporte po. Tinanggap ito ng officer. In-scan. Tumingin sa screen, tapos sa kanya. Sandali lang po. Kinuha ng officer ang telepono. May sinabi. Pagkalipas ng 1 minuto, 2 lalaki ang lumapit. Ipinakita ang badge ng Interpol. Geng-geng. Isabel Medina, arestado po kayo sa kasong embezzlement, fraud at attempted murder. Kinuha ng lalaki ang posas. Hinawakan ang pulso ni Isabel. Ano? Alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Isabel. Tumingin ang mga tao. Ibigay niyo po ang kamay niyo. Pinilipit ng lalaki ang braso ni Isabel. Ikinabit ang posas. Hindi! Napaupo si Isabel. Hindi maaari. Itinayo siya ng mga pulis. Dinala siya palabas. Kasabay nito sa parking ng isang mamahaling restaurant. Pasakay na si Marco sa kanyang kotse. G. Marco Medina. Narinig ang isang boses. Lumingon siya. 2 detective. Arestado po kayo sa kasong industrial espionage at technology theft. Ipinakita ng detective ang arrest warrant. Ano? Nakuha na namin ang ebidensya na ipinasa niyo ang teknolohiya sa Ablaza Corp. Itinulak ng detective si Marco sa kotse. Mga kamay sa likod. Ikinabit ang posas. Itinulak si Marco papasok sa sasakyan ng pulis. 3 araw pagkatapos. Nakalabas na ng ospital si Ricardo. Naka-wheelchair. Tinutulak siya ni G. Reyes. Saan po tayo? Sa palengke, maikling sagot ni Ricardo. Naghihintay si Elena sa lobby. Lumapit siya. Ayos ka na? Oo, sumakay sila sa kotse. Papunta sa palengke. Huminto ang sasakyan sa isang bakanteng lote kung saan itinigil ang demolisyon. Bumaba si Ricardo mula sa wheelchair. Tumayo si Elena sa tabi niya. May isang tulos sa gitna. Nakadikit ang isang blueprint. Elena Santos Foundation at Community Kitchen. Naghihintay ang mga arkitekto. Lumapit ang isang arkitekto na may dalang mga dokumento. Kontrata po. Tinanggap ito ni Ricardo. Binasa ito ni Elena sa tabi niya.
libreng pagkain para sa 500 katao araw-araw, scholarship para sa 100 estudyante taon-taon, bulong ni Elena. Pumirma na po kayo. Inabot ng arkitekto ang isang fountain pen. Kinuha ito ni Ricardo. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa ilalim. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Kinabukasan, sa auditorium ng DVG, isang special shareholders meeting. Mahigit 1,000 shareholders ang dumalo. Umakyat si Ricardo sa entablado. Simula ngayong araw, bababa na ako sa pwesto bilang chairman. Nagbulungan ang mga tao. Ang papalit sa akin ay si G. Leo Santos. Nagpalakpakan. Tiningnan ni Ricardo si Leo. Tumayo si Leo, umakyat siya sa entablado. Ang mga sang-ayon, pakitaas ang kamay. Sabay-sabay na itinaas ng mga shareholder ang kanilang kamay. Isang malaking mayorya. Aprobado, anunsyo ng host. Pumunta si Leo sa gitna. Tumayo ang mga shareholder at nagpalakpakan. Hapon na iyon, sa opisina ng bagong chairman, pumasok ang 5 profesional, Chief of Staff, Attorney Kim. Inabot ni Leo ang appointment. Head ng planning, accountant, nakasama nila. Head ng strategy, ang babaeng CEO. Isa-isang ipinamahagi ni Leo ang mga posisyon. Sama-sama nating babaguhin ang kumpanyang ito. Para sa tao, yumuko silang 5. Gagawin po namin ang lahat, gabi na iyon. Sa isang pansamantalang kainan sa eskinita, 2 mesa lang ang kasya. Nagdala si Elena ng 2 mangkok ng goto mula sa kusina. Inilagay niya ito sa kahoy na mesa. Nakaupo si Ricardo sa tapat. Nasa labas ang wheelchair. Kain na, inabot ni Elena ang kutsara. Kumuha si Ricardo ng 1 kutsarang goto. Isinubo, dahan-dahang nginuya, masarap, katulad pa rin ng dati. Kumuha rin si Elena ng kutsara. Magkaharap silang kumain, tahimik, tanging tunog lang ng kutsara. Sa labas, papalubog na ang araw. Isa-isang umilaw ang mga poste sa eskinita. Inubos ni Ricardo ang kanyang pagkain. Inubos din ni Elena ang sa kanya. 30 taon bago tayo ulit nakakain ng sabay, sabi ni Elena habang nililigpit ang pinagkainan. Oo, tumingin si Ricardo sa labas. Pumasok si Elena sa kusina para maghugas. Tumayo si Ricardo, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Tumayo siya sa tabi ni Elena. Ako na, huwag na, tulungan na kita. Kumuha si Ricardo ng basahan. Pinunasan niya ang mga hinugasang pinggan. Magkatabi silang naghugas. Pagkatapos ng 30 taon, Kabanata 7, isang bagong simula. 1 buwan na ang lumipas matapos ang sigalot sa pamamahala sa isang grand ballroom ng isang 5-being star hotel. Nagniningning ang mga chandelier. Puno ng mga taong naka-Amerikana ang lugar. Sa harap, magkatabing nakaupo sina Ricardo at Elena. Nakasuot ng barong Tagalog si Ricardo. Nakasuot ng eleganteng Filipiniana si Elena. Umakyat ang host sa entablado. Simulan na natin ang inaugurasyon ng bagong chairman ng De Villa Group. Nagpalakpakan. Umakyat si Leo sa entablado. Bagay na bagay sa kanya ang suot. Una sa lahat, salamat po sa lahat ng dumalo. Kinuha ni Leo ang mikropono. May inihanda po akong presentasyon. Pero mamaya na po yan. Itinaas ni Leo ang isang remote. Bumukas ang screen. Isang litrato ng isang lumang mangkok ng goto. Umuusok pa. Alam niyo po ba kung ano ito? Itinuro ni Leo ang screen. Ito po ang gotong ibinenta ng nanay ko sa palengke sa loob ng 30 taon. Napakilos si Elena. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Gumigising ang nanay ko ng 4:00 ng madaling araw para magpakulo ng buto. Bawat customer, buong puso niyang pinagsisilbihan kahit kailan hindi siya nandaya sa sangkap o nagpabaya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Leo. Ganito pong pamamahala ang gusto kong gawin. Isang pamamahalang hindi nanloloko, tapat at buong puso. Tumango ang mga tao.
Simula ngayon, uunahin ng De Villa Group ang tao. Mahalaga ang shareholders, pero sisiguraduhin naming masaya rin ang mga empleyado, mga supplier at ang komunidad. Nagpalakpakan. Lalo pang hinigpitan ni Ricardo ang hawak sa kamay ni Elena. Lumingon si Elena. Tumango si Ricardo. Sandali lang, bulong ni Elena. Tumayo si Ricardo. Tumayo rin si Elena. Tahimik silang naglakad papunta sa likod. Napansin sila ng mga tauhan. Sumenyas si Ricardo na huwag sumunod. Lumabas sila. Tahimik ang pasilyo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elena. Sa lugar na hindi natin napuntahan, 30 taon na ang nakalipas. Hinila ni Ricardo si Elena sa basement parking. Naghihintay si G. Reyes sa tabi ng isang luma, ordinaryong kotse. Chairman, handa na ba? Opo, lahat. Binuksan ni Reyes ang pinto. Unang sumakay si Ricardo. Sumunod si Elena. Saan po tayo? Tanong ni Reyes habang umuupo sa driver's seat. Sa may dagat. Sige po. Lumabas ang kotse sa parking. Dinaanan ang syudad at pumasok sa expressway. 2 oras na biyahe, naaamoy na ang dagat. Nang buksan ang bintana, narinig ang alon. Dito na po tayo. Itinigil ni Reyes ang kotse sa bukana ng isang maliit na fishing village. Isang makipot na eskinita. Bumaba sina Ricardo at Elena. Naglakad sila papasok. Isang lumang inn ang nakita nila. Nakasulat sa kahoy na karatula, Dagat Inn. Dito, tiningnan ni Elena ang inn. Ang lugar kung saan dapat tayo nag-honeymoon 30 taon na ang nakalipas. Naalala mo? Paano mo? Sinabi mo sa akin bago tayo ikasal, gusto mong magluto-luto sa isang inn sa tabi ng dagat. Namuo ang luha sa mga mata ni Elena. Lumabas ang may-ari. Tuloy po kayo, handa na ang kwarto. Dinala sila papasok. Umuugong ang sahig na kahoy. Binuksan ang pinto. Isang maliit na kwarto na may banig. Tanaw ang dagat mula sa bintana. Si Reyes na ang magdadala ng gamit, sabi ni Ricardo. Ilang araw tayo rito, 1 linggo. Ang tagal naman. Kung babawiin natin ang 30 taon, kailangan natin ng ganyang katagal. Ngumiti si Ricardo. Ngumiti rin si Elena. Gabi na, lumabas si Elena sa bakuran ng inn. May isang lumang kalan na dikahoy. Namulot siya ng panggatong. Sinindihan niya ito. Sa kusina, naghugas siya ng bigas. Hinaluan ng kaunti. Isinalang sa kaldero, ipinatong sa kalan. Lumabas si Ricardo. Anong ginagawa mo? Nagsasaing. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Elena habang nagsisiga. Tulungan na kita. Umupo ka na lang dyan. Saglit lang to. Umupo si Ricardo sa may hagdan. Pinanood niya si Elena. Tumaas ang usok. Pagkalipas ng 20 minuto, luto na ang kanin. Inalis ni Elena ang takip. Isang makapal na singaw ang lumabas. Kumuha siya ng isang malaking mangkok. Inilagay niya ang kanin. Kumuha siya ng kamatis at itlog na maalat mula sa ref. Inihalo niya sa kanin. Nilagyan ng kaunting bagoong. Hinalo. Heto na. Inilagay ni Elena ang mangkok sa sahig. Naglagay siya ng 2 kutsara. Umupo si Ricardo. Umupo si Elena sa tapat. Kain na. Inabot ni Elena ang kutsara. Kumuha si Ricardo ng isang subo. Dahan-dahan niyang ginuya. Pumatak ang luha. Bakit? Nagulat na tanong ni Elena. Ang sarap kasi. Tumango si Ricardo. Sumubo ulit. Patuloy ang pagtulo ng luha. Tama na yan. Hindi ko mapigilan. Sobrang sarap. Pinunasan ni Ricardo ang luha, pero hindi ito tumigil. Kumuha rin si Elena ng kutsara. Sabay silang kumain. Lumubog na ang araw. Lumabas sila. Naglakad papunta sa dalampasigan. Hinubad ang tsinelas. Naramdaman ang buhangin. Nabasa ng alon ang kanilang mga paa. Ang lamig, sabi ni Elena. Sandali lang. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Sabay silang naglakad patungo sa tubig. Nasa horizon na ang paglubog ng araw. Pula ang langit. Pula rin ang dagat. Ang ganda, bulong ni Elena. Oo, magkatabi silang tumayo. Mahigpit ang hawak.
Tanging alon lang ang naririnig. Weekend na, isang sasakyan ang pumasok sa bakuran, bumaba si Leo. Mula sa likod, tumakbo ang kanyang anak. Lolo, Lola, tumakbo ang bata. Nakaupo si Ricardo, katabi niya si Elena. Yumakap ang bata kay Elena. Namiss ko po kayo, namiss ka rin namin na po. Niyakap ni Elena ng mahigpit. Lumapit si Leo. Itay, inay, nandito ka na pala. Tinapik ni Ricardo ang balikat ni Leo. Weekend po, dapat magpahinga. Sabi niyo po yan, di ba? Ngumiti si Leo. Gabi na, 4 sila sa loob ng kwarto. Isang maliit na kwarto. Inilatag ang isang banig. Inihiga ni Elena ang bata. Ginawang unan ng bata ang braso ni Elena. Humiga si Leo sa tabi ni Ricardo. Ginawang unan ang braso ni Ricardo. Komportable ka ba? Tanong ni Elena. Opo, sagot ni Leo. Ikinumot ni Ricardo ang kumot sa kanilang 4. Masikip, pero mainit. Patayin mo na ang ilaw, sabi ni Elena. Pinatay ang ilaw. Dumilim. Sa labas, naririnig ang alon. Nagniningning ang mga bituin. Lumipas ang ilang araw sa DVG. Tumayo si Attorney Kim sa isang press conference. Simula ngayon, magpapatupad ang DVG ng Whistleblower Protection System. Itinaas ng mga reporter ang kanilang kamera. Poprotektahan namin ang mga empleyadong tumanggi sa masamang utos at bibigyan ng pabuya ang magsusumbong ng katiwalian. Maglalabas din kami ng mga bagong polisiya para sa mga manggagawa. Striktong pagsunod sa 40-hour workweek, pinalawig na parental leave, doble ang halaga ng benefits. Isinulat ito ng mga reporter. Utos po ba ito ni Chairman Leo? Tanong ng isang reporter. Opo, siya po mismo ang nanguna rito. Nag-react ang stock market. Tumaas ang presyo ng shares ng DVG. Modelo ng ethical management. Nangunguna sa corporate culture innovation. Sunod-sunod ang balita. Hapon na iyon. Nasa isang opisina ng abogado si Ricardo. Binuklat ni Attorney Kim ang isang dokumento. Deed of donation po ito. Gusto niyo po bang suriin? Binasa ni Ricardo. Ako, si Ricardo de Villa, ay ipinagkakaloob ang 90% ng aking personal na ari-arian sa lipunan. Pipirmahan niyo po ba? Oo. Kinuha ni Ricardo ang pen. Pumirma siya. Magkano po ang kabuuan? 5 bilyong piso po, sagot ni Attorney Kim. 3 bilyon sa Elena Santos Foundation. 2 bilyon sa mga ampunan. Sige po, inayos ni Attorney Kim ang mga dokumento. Isang buwan ang lumipas. Sa gitna ng palengke, isang bagong gusali ang natapos. 3 palapag, may nakasabit na karatula. Elena Santos Foundation, may banner sa harap. Congratulations sa grand opening. Nagtipon ang mga taga-palengke. Ang mga bata mula sa ampunan, may mga bulaklak, may barbecue grill sa bakuran. Nagbabaga ang uling. Lumabas si Ricardo, naka-apron, may hawak na tongs. Inilagay niya ang karne sa grill. Si chairman mismo ang nag-iihaw. Nagulat ang isang tindera. Ako ang chef ngayon, ngumiti si Ricardo. Binaliktad niya ang karne. Tumalsik ang mantika. Pumila ang mga bata. Inilagay ni Ricardo ang inihaw sa mga plato. Kain kayo ng mabuti. Salamat po. Tinanggap ng mga bata ang pagkain. Sa isang sulok, may isang grupo ng mga musikero. May mga tambol at gong. Simulan na, umalingaw-ngaw ang tugtog. Tumayo ang mga tao. Nagsayawan. Ibinaba ni Ricardo ang tongs. Lumapit kay Elena. Sayaw tayo. Tito? Oo. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Dinala siya sa gitna. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsayaw sina Ricardo at Elena. Sumali ang mga tagapalengke. Naging isang malaking sayawan. Tawa, kanta. Mula sa malayo, pinapanood ni Leo ang lahat. Hinawakan siya ng kanyang anak. Itay, mukhang masaya si Lolo. Oo nga, ngumiti si Leo. Lumubog ang araw, unti-unting umuwi ang mga tao. Tumayo sina Ricardo at Elena sa harap ng gusali. 30 taon din. Tiningnan ni Elena ang karatula. Huli na, pero ngayon pa lang nagsisimula.
Hinawakan ni Elena ang kamay ni Ricardo. Oo, ngayon pa lang, magkahawak kamay silang nakatayo. Mula sa mga bintana may liwanag. Bumalik ang kapayapaan sa eskinita ng palengke. Kabanata 8. Ang huling kabanata. Muling sumapit ang umaga ng bagong taon. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Tumayo si Ricardo sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng eleganteng barong Tagalog. Lumapit si Elena mula sa likod. Bagay sa'yo. Ikaw kasi ang pumili. Inayos ni Ricardo ang kanyang kwelyo. Sa Divisoria ko lang yan binili. Ako na ang nag-ayos. Inayos ni Elena ang suot ni Ricardo. Salamat. Halika na. Naghihintay na si Leo. Lumabas sila. Naghihintay si Guy Reyes. Sumakay sila sa likod. Pagkalipas ng 30 minuto, sa bahay ni Leo. Isang simple, 2 palapag na bahay. May manipis na hamog sa bakuran. Pagbukas nila ng pinto, may tawanan. Lolo, tumakbo ang kanyang apo. Binuhat ni Ricardo ang bata. Ang apo ko, mano po. Nagmano ang bata, puno ang sala. Walang mga executive. Ang mga tagapalengke ang nakaupo sa sahig. Nandoon din ang mga kabataang tinulungan ni Ricardo. Naglalaro sila ng baraha. Panalo ako, sigaw ng isa. Daya, isa pa, sabi ng isa pa. Umupo si Ricardo sa sahig. Tumabi si Elena. Sige, magmamano na kayo. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa tuhod. Unang nagmano ang apo. Sumunod ang mga profesional. Sumunod ang mga tagapalengke. Happy New Year po. Ingat po kayo lagi. Kumuha si Ricardo ng mga pulang ang pao mula sa kanyang bulsa. May mga bagong pera sa loob. Ibinigay niya isa-isa. Salamat po, Chairman. Sa uulitin po. Tinanggap nila ang mga sobre. Sa kusina, may umuusok. Nakatayo si Elena sa harap ng isang malaking kaldero. Kumukulo ang sabaw ng bulalo. Naghihiwa siya ng mga gulay. Mula sa sala, narinig ang tawa ni Ricardo. Isang malakas na tawa. Huminto si Elena. Tumingin sa sala. Tumango. Nagpatuloy siya sa paghihiwa. Tanghalian na. Inihain ang bulalo. Kumuha ang mga tao ng kutsara. Ang sarap. Ang linamnam ng sabaw. Humigop si Ricardo. Dahan-dahang nginuya. Tiningnan niya si Elena. Tiningnan din siya ni Elena. Nagngitian sila. Tapos na ang kainan. Naglabasan ang baraha. Nagsuot si Ricardo ng jacket. Lalabas lang ako. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Leo. Sa bakuran. Kinuha ni Elena ang isang scarf. Ipinulupot sa leeg ni Ricardo. Sabay na tayo. Nagsuot din si Elena ng jacket. Lumabas sila. Nagniningning ang hamog sa sikat ng araw. Isang bangko ang naroon. Pinunasan ni Elena. Umupo sila. Kinuha ni Ricardo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang 2 singsing na pilak. Ibigay mo ang kamay mo. Inabot ni Elena ang kamay. Kinuha ni Ricardo ang isang singsing. Isinuot sa daliri ni Elena. 30 taon akong huli. Ayos lang yan. Itinaas ni Elena ang kamay. Nagniningning ang singsing. Isinuot ni Ricardo ang isa pa sa kanyang daliri. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Elena, oh, masaya ka ba? Oo. Tumango si Elena. Pumikit si Ricardo. Dahan-dahan niyang isinandalang ulo sa balikat ni Elena. Lalo niyang hinigpitan ang hawak. Pagod ka na? Tanong ni Elena. Hindi sumagot si Ricardo. Tahimik ang kanyang paghinga. Magpahinga ka muna. Inalalayan ni Elena ang ulo ni Ricardo. Bumagsak ang sikat ng araw sa kanila. Umihip ang hangin. Mula sa loob, may tawanan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo at nanatili ito. Tiningnan ni Elena si Ricardo. Payapa ang kanyang mukha. Wala nang hininga. Mahal. Inalog ni Elena si Ricardo. Hindi gumalaw si Ricardo. Mahal. Nanginginig ang boses ni Elena. Tumatakbong lumabas si Leo. Inay! Lumapit si Leo. Kinapa ang pulso. Wala na. Itay. Tinawag ni Leo si Ricardo. Hindi siya sumagot. Niyakap ni Elena nang mahigpit si Ricardo. Tumulo ang luha. Nabasa ang damit ni Ricardo. 3 araw pagkatapos. Sa bakuran ni Leo, inilagay ang litrato.
May puting tolda, walang magarbong burol. Isang pribadong seremonya. Sa labas, mahaba ang pila, may mga itim na payong. Umaambon, dumating ang mga tagapalengke, ang mga empleyado, ang mga bata sa ampunan, ang mga tinulungan ni Ricardo. Walang katapusan ng pila. Nakatayo si Leo, nakasuot ng itim. Basa ng ulan, isa-isa siyang bumabati. Yumuyuko ng malalim. Salamat po sa pagpunta. Paus na ang kanyang boses. Nakaupo si Elena sa harap ng litrato. Hindi siya umiiyak. Tinitingnan lang ang litrato ni Ricardo. Sa isang selda, bukas ang TV, isang tribute documentary para kay Ricardo. Mula tycoon patungong philanthropist, ang huling kabanata ni Ricardo de Villa. Nanonood si Isabel, nakauniforme ng preso. Sumandal sa rehas, yumuko. Sa kabilang selda, nanonood din si Marco. Naka-close up ang mukha ng kanyang ama. Pumikit si Marco. Isang taon nang lumipas. Sa lobby ng DVG, nagtipon ng mga tao, may mga kamera. Tumayo si Leo sa entablado. Sa likod niya, isang malaking tansong plake na may takip. Ngayon, ilulunsad natin ang plake bilang pag-alaala kay Chairman Ricardo de Villa. Hinawakan ni Leo ang tela. Hinila, nahulog ang tela. May mga nakaukit na salita. Sulat kamay ni Ricardo. Habang buhay, hinabol ko ang tagumpay. Akala ko, pera at kapangyarihan ang lahat, ngunit wala pala itong halaga. Ang tao, ang lahat. Ang mga taong minamahal mo, ang mga taong kasama mo. Huli ko na itong naintindihan. Sana, huwag ninyong gayahin ang aking pagkakamali, Ricardo de Villa. Nagpalakpakan. Hinaplos ni Leo ang plake. Muling sumapit ang bagong taon. Sa Memorial Park, bumaba sina Leo, ang kanyang anak, at si Elena. May dala silang mga pagkain, umakyat sila. May mga tuyong dahon sa daan. Naglakad sila. Nakita ang lapida. Ricardo de Villa. Inilagay ni Elena ang isang mangkok ng pagkain. Umuusok pa. Nagbigay galang si Leo at ang kanyang anak. Huling nagbigay galang si Elena. Tumayo siya. Kumuha ng panyo. Pinunasan ang pangalan sa lapida. Bawat letra. Sa tabi ng puntod, may dalawang maliit na figura na gawa sa putik. Gawa ng bata. Isang malaki, isang maliit, magkatabi. Sumikat ang araw. Kuminang ang mga ito. Hinaplos ni Elena ang lapida. Inilagay niya ang kanyang kamay. Sa susunod na buhay, sana tayo na ulit mula sa simula, bulong ni Elena. Tumayo si Leo at ang kanyang anak sa tabi ni Elena. Tinitingnan nila ang puntod. Lalong uminit ang sikat ng araw. Dahan-dahang natutuyo ang putik. Umihip ang hangin. Inilipad ang buhok ni Elena. Inilagay ni Leo ang kamay sa balikat ng kanyang ina. Hinawakan ng bata ang kamay ng kanyang lola. Nagsimula silang bumaba. Naiwan ang kanilang mga bakas. Patuloy na sumikat ang araw sa puntod. 30 taon ng mga nawalang bagay. Ngunit sa huli, naintindihan ni Ricardo kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang malaking kumpanya, hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan, kundi ang tao. Huli man, ngunit isang taos-pusong pagsisisi, isang pagbabayad sa lang itinaya ang buhay at ang pagpapatawad ni Elena. Sa ganoong paraan, muli silang nagkahawak kamay pagkatapos ng 30 taon at sa balikat ni Elena, payapang ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Lahat tayo ay may mga mahal sa buhay. Bago mahuli ang lahat, ipahayag natin ang ating tunay na nararamdaman at pahalagahan ang bawat sandali. Mahalaga ang tagumpay, pero sa huli, ang mga tao sa ating tabi ang mananatili. Kung nakinig ka hanggang sa dulo, mangyaring mag-iwan ng komento ng narinig ko ng maayos.